Nakikilala niyo pa ba si Bogoy Drilon na dating isang sikat na singer at tinaguriang R&B Soul Prince of the Philippines? Pag-usapan natin ang kanyang buhay ngayon at kung nasaan na nga ba siya matapos ang kanyang naging karera. Ngunit bago tayo magpatuloy ay siguraduhin nakapag-subscribe ka na sa ating channel at paki-like na rin ang videong ito. Si J. Drilon Boyagan o mas kilala bilang Bogoy Drilon ay ipinanganak noong January 1, 1989 sa Ocampo, Camarines Sur. Siya ay isang Filipino singer na kilala sa kanyang malalim at soulful na boses. Bago siya pumasok sa industriya ng musika, siya ay naging isang canteen janitor at nag-aral sa University of Santa Isabel na kung saan kumuha siya ng kursong Food Service Institutional Management. Bilang anak ng magsasaka sa Ocampo, Camarines Sur, si Bogoy ay nagsikap upang matustusan ang kanyang pag-aaral at matupad ang pangarap na maging isang singer. Dahil sa sobrang hirap ng kanilang buhay noon, hindi ito naging hadlang upang siya ay tumigil sa kanyang pag-aaral. Siya ay nagtrabaho bilang janitor sa kantin ng kanilang mismong universidad. Sa edad na 18, sumali siya sa season 2 ng reality singing competition na Pinoy Dream Academy at naging ikalawang Star Dreamer noong 2008. Bagamat hindi siya nanalo bilang Grand Star Dreamer, nakamit niya ang ikalawang pwesto bilang Second Star Dreamer at dito nagsimula ang kanyang paglalakbay sa industriya ng musika. Ang kanyang makapangyarihang mga pagtatanghal ay naging dahilan upang makilala siya sa mas malawak na audience. Pagkatapos ng Pinoy Dream Academy, nagpatuloy si Bogoy sa kanyang karera sa musika. Ang kanyang debut single na Paano Na Kaya ay naging isang malaking hit at naging inspirasyon sa isang pelikula na may parehong pamagat. Ang kanyang album na Bogoy Paano Na Kaya ay nagtaglay ng mga kantang Nang Dahil Sa Pag-ibig, Muli at Ulan ay ang siyang nagpatibay sa kanyang posisyon sa industriya ng OPM. Noong taong 2016, ang kanyang acoustic version ng kantang One Day ni Matis Yahoo ay umabot ng mahigit 2.2 million views sa YouTube na sa ngayon ay nasa mahigit 128 million views na. At dahil dito, inimbitahan siya ni Matis Yahoo na pumunta ng US upang magtanghal sa One Love Experience Festival 2016 sa Ventura, California. Ito ay isang karanasang itinuturing ni Bogoy bilang isa sa pinakamahalaga sa kanyang buhay. Sa kasalukuyan, si Bogoy ay aktibong lumalahok sa paggawa ng sariling musika, kabilang ang pagsulat at produksyon ng mga kanta. Naglunsad si Bogoy ng isang concert kasama ang kanyang kaibigan na si Daryl Ong at tinawag nila itong Bad Boys of R&B na naglalayong buhayin ang mga classic R&B hits mula noong 90s. Ang kanilang tour ay nagsimula noong October 2023 sa Las Vegas at nagtapos sa Hollywood, California. Habang siya ay nasa Amerika, si Bogoy ay nakipagtulungan sa 90s Canadian band na The Moffats na kilala rin bilang Music Travel Love. Nagsimula ang kanilang collaboration nang makita ng banda ang isang video ni Bogoy sa Facebook at nagpasya silang makipag-collaborate sa kanya. Sila ay nag-record ng isang kanta at gumawa ng music video sa Los Angeles. Ang detalye ng kanilang proyekto ay hindi pa nailalabas, ngunit inaasahang magiging available ito sa mga digital platform sa lalong madaling panahon. Kinover lamang nila ang classic hits na Nothing's Gonna Change My Love For You. Ang kanilang kolaborasyon ay isang pagpapakita ng kanilang talento at pagmamahal sa musika at inaasahang magbibigay saya sa kanilang mga fans. Maliban sa karir niya sa industriya ng musika, si Bogoy ay lumabas din sa iba't ibang mga programa sa telebisyon, kabilang ang ASAP, Your Face Sounds Familiar at Tawag ng Tanghalan. Ang kanyang mga pagtatanghal sa mga programang ito ay nagpatibay pa sa kanyang reputasyon bilang isang versatile artist. Sa paglipas ng mga taon, si Bogoy ay naging aktibo sa mga digital platform tulad ng YouTube na kung saan nagbabahagi siya ng mga live acoustic sessions at iba pang mga aktibidades sa larangan ng musika. Ang kanyang presensya sa mundo ng online ay nakatulong sa pagpapalawak ng kanyang fanbase, lalo na sa mga kabataang mahilig sa musika. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay na ito ni Bogoy, siya ay nananatiling mapagkumbaba at tapat sa kanyang mga pinagmulan. Hindi siya katulad ng iba na lumaki ang mga ulo matapos makamit ang inaasam na tagumpay sa kanilang buhay. Ang kanyang kwento ay isang patunay lamang na dahil sa sipag, dedikasyon at pagmamahal sa musika, walang pangarap ang hindi na itutupad.
noong taong 2024. Ipinagdiwang ni Bugoy ang kanyang 10th anniversary sa industriya ng musika sa pamamagitan ng isang concert na pinamagatan niyang Bugoy One Day One Decade na itinanghal sa Wish 107.5. Sa nasabing concert na ito ni Bugoy, ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan, tagumpay at mga hamon na kanyang napagdaanan sa nakaraang dekada. Noong 2020 naman, naging usap-usapan ang umano'y pagkakabawal ni Bugoy Drilon at Daryl Ong sa ABS-CBN matapos ang isang pribadong pag-uusap na nai-record at ipinadala sa mga executive ng ABS-CBN network. Sa kanilang pag-uusap, tinalakay nila ang issue ng renewal ng prangkisa ng ABS-CBN. Bagamat hindi na nila binanggit ang anumang negatibong pahayag laban sa network, iniulat na ang kanilang pag-uusap ay ang siyang naging dahilan ng kanilang pagiging total banned mula sa anumang mga programa ng ABS-CBN. Nagbigay linaw naman si Bugoy na siya ay nadamay lamang sa isyong ito at hindi siya nagbigay ng anumang hindi kanais-nais na pahayag laban sa nasabing network. Ayon sa kanya, wala siyang anumang intensyon na makasakit ng damdamin ng kanyang home network at nananatili siyang may malasakit at pasasalamat sa network ng ABS-CBN. Sa kabila ng mga tagumpay na nakamit ni Bugoy sa kanyang buhay at sa karera niya sa industriya ng musika, malamang napapaisip din ang karamihan sa kung gaano na nga ba siya kayaman sa ngayon. Ayon sa mga sources na available sa online, ang net worth ni Bugoy sa kasalukuyan ay itinatayang nasa mahigit $1 million o 50 million pesos. Ayon sa kanyang matagumpay na karera sa musika, mga live performances at iba pang mga proyekto, ang kanyang pangunahing pinagkukunan ng pera ay kinabibilangan ng pagbebenta ng mga album at digital musics. Ang kanyang mga kantang tulad ng Angels Brought Me Here at One Day ay ang siyang patuloy na tinatangkilik ng mga tagahanga sa YouTube at sa iba pang online music platforms. Si Bugoy ngayon ay regular na nagtatanghal sa iba't ibang mga concerts at events, kabilang ang mga international tours. Meron din siyang personal YouTube channel na nasa mahigit 610,000 subscribers na kung saan nag-upload siya dito ng kanyang mga music videos at live performances. Nakikipagtulungan din siya sa mga kilalang artist at brands tulad ng kanyang collaboration sa 90s band na The Moffats na nakatulong sa pagpapalawak hindi lang ng kanyang audience kundi pati na rin ng kanyang kita. Sa kabuuan, ang kanyang tagumpay sa musika at ang kanyang dedikasyon sa kanyang talento ay nagbigay daan sa kanya upang makamit ang isang komportableng pamumuhay at maging isang inspirasyon sa mga kabataang nangangarap sa industriya ng musika. Bagamat abala sa kanyang karera, si Bugoy ay patuloy na nagbibigay ng suporta sa kanyang pamilya sa Camarines Sur. Ayon pa sa kanya, napakahalaga para sa kanya na matulungan ng kanyang mga magulang at matustusan ang kanilang pangangailangan. Sa kabila ng mga isyu na kanyang kinaharap noong taong 2020, si Bugoy ay patuloy na matagumpay at aktibo sa kanyang karera sa musika magpasa hanggang ngayon. Wala na ring mga ulat ng pinansyal na paghihirap o problema sa kanyang buhay dahil talagang napabago ng musika ang kanyang mahirap na buhay noon. Sa ngayon, si Bugoy ay patuloy na humuhubog ng kanyang pangalan sa industriya ng musika, hindi lamang bilang isang mang-aawit, kundi bilang isang inspirasyon sa bawat Pilipinong may pangarap. Ang kanyang kwento ay patunay na sa sipag, tiyaga at pananampalataya ay walang imposible. Mula sa canteen janitor hanggang sa entablado ng pangarap, ang kanyang paglalakbay ay isang inspirasyon sa ating lahat. Lagi nating tatandaan na ang tunay na tagumpay sa musika ay hindi lamang nasusukat sa dami ng palakpakan, kundi sa lalim ng damdaming naipadama. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa videong ito? Isa ka ba sa mga tagahanga ni Bugoy Drilon? Kung oo, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Paki-like na rin ng videong ito kapag ito iyong nagustuhan at huwag kalilimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.